tumigil ka, huwag mag-scroll. O ikaw na hinirang na nararamdaman ang bigat ng 4 na sulok ng iyong silid. Ang pag-broadcast na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang pagtawag. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na iyon, ang katahimikan na tila sumisigaw, isang kabigatan sa iyong mga balikat na hindi maipaliwanag ng pagod? Na para bang ang hangin mismo ay naghihintay para sa isang bagay na iyong gagawin o sasabihin. Ang pagod na iyan na dumadapo sa iyong kaluluwa ay hindi lamang pisikal. Ito ang bigat ng isang labanan na hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman ng iyong espiritu sa bawat paghinga. Ito ang pakiramdam na palagi kang target, na ang bawat hakbang pasulong ay sinasalubong ng isang hindi nakikitang pader. Ang iyong katawan ay sumisigaw ng pahinga, ngunit ang iyong espiritu ay hindi mapakali. Alam na mayroong isang bagay na mali, isang bagay na kailangang masira. Kaya't nagpasya kang sumuko sa ilang mga pangarap. Nagpasya kang iwanan ang ilang mga laban. Sinabi mo sa iyong sarili na marahil hindi ito para sa akin, sinusubukang maniwala na ang kapayapaan ay matatagpuan sa pagsuko. Ngunit ang bawat desisyon na umalis ay nagdudulot lamang ng isang mas malalim na pagkabalisa, isang pakiramdam na ipinagkanulo mo ang isang bagay na sagrado, isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo bago ka pa man isinilang. Ang boses ng mga agaw ng pergamino ay bumubulong. Mas madali ang sumuko. At ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, nakikita kanila ngunit hindi kanila tunay na nakikita. Ngumingiti ka, tumatawa ka, ngunit sa likod ng iyong mga mata ay may isang distansya na hindi nila maabot. Nararamdaman mong ikaw ay isang estranghero sa iyong sariling buhay, isang maharlika na napilitang mabuhay, kasama ng mga hindi nakakaunawa. Sa bigat ng koronang hindi pa na ipapatong sa iyong ulo, para kang nagsasalita ng ibang wika na walang ibang nakakarinig. Ngunit paano kung sa loob ng 7 minuto mula ngayon, mauunawaan mo kung bakit sa loob ng maraming taon ay para kang isang target ng mga hindi maipaliwanag na pagsubok. Matatanggap mo ang susi upang basagin ang tapayan ng iyong nakaraan at mabasa sa wakas ang iyong nakaselyong dekreto. Matututunan mo ang tiyak na pangalan ng autoridad na ipinagkaloob sa iyo at kung paano ito gamitin. Mapapatahimik mo ang tinig ng mga agaw ng pergamino na bumubulong ng pagdududa. At matutuklasan mo na ang silid kung saan ka nag-iisa ay hindi isang kulungan, kundi ang silid ng trono kung saan ka binibigyan ng kapangyarihan. Naramdaman mo na ba na ang mga pag-atake sa buhay mo ay hindi lamang simpleng kamalasan, kundi isang organisadong espiritual na kampanya laban sa iyong kapayapaan at layunin? Paano kung ang bawat pagsubok na nagpabagsak sa iyo ay hindi parusa, kundi isang marahas na pagkilala mula sa mundo ng espiritu na mayroong isang bagay na napakahalaga sa loob mo na kailangan nilang pigilan? Habang ang iba ay tinatawag itong pagsubok lang ng buhay, ilan lamang ang nakakaunawa na ang ganitong uri ng laban ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito kapag ang Diyos ay naglagay ng kanyang selyo ng paghirang sa isang tao. Pero paano kung ang dahilan kung bakit patuloy kang nasasaktan ay dahil hindi mo pa natututunan kung paano basahin ang nakasulat sa selyong iyon? Ngayon, isipin mo ito kasama ko. Paano kung lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon ay ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa puso mo? Bakit tila ang bawat hakbang mo pasulong ay may kasamang matinding pagtutol mula sa mga hindi nakikitang puwersa? Sa gitna ng aking sariling paghahanap upang maunawaan kung bakit ang mga pinakatapat na tao ay dumaranas ng pinakamatinding pag-atake, ay natagpuan ko ang isang gabay na tinawag na ang sekreto ng mga panalangin, na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang babasahin. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pag-unawa. Isang kasangkapan na ginawa para sa mga nagnanais na maunawaan ang mga atake ng inggit, palakasin ang kanilang espiritual na depensa, at matutunan ang mga tiyak na panalangin upang sanggalain ang kanilang isipan, tahanan, mga landas, at layunin laban sa mga pag-atake na sinusubukang pahinain ang sinimulan ng Diyos sa kanila. Maraming mga pinili dito ang nakaramdam
na kailangan nila ng espiritual na proteksyon. Ngunit hindi pa sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo ito ngayon. Available ito sa unang nakapin na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay kakaunti na lamang ang mga kopya na natitira sa digital na aklat na ito. Inihahayag nito ang mga panalangin at gabay na binabaliwala ng marami. Ngunit maaaring magbago kung paano mo hinaharap ang mga biglaang pag-atake ng pagdududa, ang mga hindi maipaliwanag na kabigatan sa iyong kalooban at ang mga tahimik na pag-uusig na sumisira sa iyong kumpiyansa. Huwag hintayin na ang iyong tapayan ay tuluyang mabasag ng kaaway bago ka humanap ng proteksyon. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang inggit o atake ng mang-aagaw ng pergamino ang mas makapangyarihan kaysa sa kalasag na kayang itayo ng Diyos sa paligid mo. Kung ikaw ay isa sa mga unang mag-download, bumalik ka dito at isulat ang Amen. Ito ang magiging iyong gawa ng pananampalataya at ngayon din, maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang pagod ng iyong kaluluwa ay patuloy na bumibigat laban sa iyong buhay. Ang bawat pag-atake ay isang pagkilala sa halaga ng iyong dinadala. Hindi ka inaatake dahil sa iyong kahinaan, kundi dahil sa bigat ng iyong nakatagong karangalan. Ang mundong espiritual ay nararamdaman ang kapangyarihan ng dekretong maharlika na nakaselyo sa loob mo, kahit na ikaw mismo ay hindi pa ito nababasa. Ang iyong pagod ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda na malapit mo nang basagin ang tapayan at angkinin ang iyong mana. Ang pagpindot mo sa like button ay hindi lamang para sa algorithm. Ito ay isang senyas sa langit na kinikilala mo na ang laban na ito ay espiritual. Ito ay isang paraan ng pagsasabi, narito ako. Hindi ako nag-iisa. Ang bawat pag-like ay isang ilaw na nag-aalis ng anino sa isa pang pinili na kasalukuyang nakakaramdam ng pag-iisa sa dilim na nagpapaalala sa kanila na mayroon silang kasama sa laban na ito. At tungkol diyan, tungkol sa tapayang luwad na may kumikinang na bitak, tungkol sa kamay na naglalagay ng pulang selyong wax sa isang pergamino at tungkol sa pergaminong dahan-dahang bumubukas sa dilim. Mayroong isang selyo ng ilang minuto lamang na akmang-akma sa ikapitong araw ng iyong pagsubok, sa huling sandali bago ang isang malaking tagumpay. Itago mo iyan sa kaibuturan ng iyong isipan. At bukod sa aming digital na aklat ng mga panalangin pinili, mayroon kang isa pang paraan dito para palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon at para iparating ito sa mas marami pang mga pinili na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ng kahit isang sentimo para sa bawat salita na inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel. Bilang paraan para makapagbalik ka ng isang bagay mula sa natatanggap mo rito, pinapanatili rin naming bukas ang isang link para sa voluntaryong donasyon. Sa ibaba mismo ng digital na aklat, sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na magkasya sa iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso. Ito ang nagpapanatili sa aming channel na nakatayo. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na mensahe ay nakakarating sa ibang tao na nangangailangan, eksakto kung paano mo ito kinailangan. Hihintayin kita ron, pinili. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na iyon ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento, dito mismo sa ibaba. Ngunit hinihiling ko sa iyo na manatili hanggang sa huli, dahil kung wala ang konteksto na darating ngayon, ang selyo ay hindi gagana nang may parehong lakas sa iyong nakaselyong dekreto. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay, kaya't ngayon pumunta ka sa silid na iyon, isara mo ang pinto, huminga ka ng malalim. Ang mga susunod na sandali ay para lamang sa iyo at sa langit. Handa ka na bang makita ang mga katibayan na matagal nang inilalatag ng Diyos sa iyong harapan? Mayroong 4 na tanda, 4 na banal na pahiwatig na nagpapatunay na ang nararamdaman mo ay hindi imahinasyon. Ito ay paghahanda. Ang unang tanda ay ang biglaang pakiramdam ng pagiging hindi akma. Naaalala mo ba kamakailan nasa gitna ka ng isang pagtitipon, napapaligiran ng mga taong kilala mo ng maraming taon, ngunit bigla kang nakaramdam na parang dayuhan?
Ang mga biruan ay tila walang laman, ang mga usapan ay mababaw. Isang malinaw na pakiramdam na hindi ka na nabibilang doon. Ito ay hindi pagmamataas. Ito ay ang iyong espiritu na kinikilala na ikaw ay nilikha para sa isang mas malalim na pag-uusap, para sa isang mas mataas na korte. Para kang isang maharlika na nakaupo sa isang pulungan ng mga alipin at ang iyong kaluluwa ay nagsisimulang hindi mapakali. Ang ikalawang tanda ay ang pag-uulit ng mga numero ng awtoridad. Isipin mo noong isang gabi, hindi ka makatulog dahil sa bigat ng iyong nararamdaman. Kinuha mo ang iyong telepono upang tingnan ang oras at nakita mo ang 1:11. O habang nagmamaneho ka, pagod at puno ng pagdududa, ang plaka ng sasakyan sa unahan mo ay 777. Ito ay hindi mga nagkataon lamang. Ito ay mga sadyang pagbulong mula sa langit, mga kodigo na nagpapatunay na ang iyong buhay ay pinagmamasdan at ginagabayan. Ang mga numero ng pagiging perpekto, pagsisimula at kabanalan ay lumilitaw kapag kailangan mo ng kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas, kahit na ito ay tila madilim. At tungkol sa mga numerong iyan na nakikita mo sa screen ng iyong telepono sa mga sandali ng pagdududa, inihanda ko na ang kalasag na naghihintay sa iyo sa unang nakapin na komento. Kung kailangan mong umalis bago matapos, naroon na iyon para sa iyo. Ngunit manatili ka dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi pa nasasabi. Ang ikatlong tanda ay ang panaginip ng nakaselyong bagay. Sa iyong pagtulog, kung saan ang iyong espiritu ay mas malaya, paulit-ulit kang binibisita ng isang panaginip. Isang kamay na gawa sa liwanag ang nag-aabot sa iyo ng isang selyadong pergamino, isang antigong kahon o isang sulat na may pulang selyong wax. Nararamdaman mo ang bigat at kahalagahan nito sa iyong mga kamay. Sa tuwing susubukan mo itong buksan, nararamdaman mo ang matinding pananabik, ngunit bigla kang nagigising na may malinaw na pakiramdam ng pagkadismaya at isang tanong sa iyong puso. Ano ang nasa loob nito? At ang ikaapat na tanda, ang pinakamalinaw sa lahat, isang hindi maipaliwanag na pagkauhaw sa katahimikan. Dati hinahanap mo ang ingay, ang maraming tao, ang mga distraksyon. Ngunit ngayon, hinahanap mo ang pag-iisa. Hindi ito dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang malalim na pangangailangan na makarinig. Nararamdaman mo na may isang mahalagang bagay na bumubulong sa iyong espiritu, isang bagay na malulunod ng ingay ng mundo. Ang iyong silid ay hindi na isang kulungan, ito ay naging isang santuaryo, ang tanging lugar kung saan maaari mong marinig ang tinig na tumatawag sa iyong tunay na pangalan. Kung kahit dalawa lamang sa mga tandang ito ay tumama sa iyong puso na parang isang palaso, hindi ka nababaliw, hindi ka nag-iisa. Ikaw ay nasa proseso ng paggising sa isang katotohanang matagal nang natutulog sa loob mo. Ang mga tandang ito ay kumpirmasyon na ang selyo ng paghirang ay nasa iyo at ang langit ay sinusubukang makuha ang iyong atensyon habang ang kaaway ay desperadong sinusubukang lituhin ka. Ang bawat tanda ay isang paanyaya upang pumasok ng mas malalim, upang iwanan ang mababaw na tubig at lumangoy sa kalaliman kung saan nakatago ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Ang pag-unawa sa mga tandang ito ay ang unang hakbang. Ang susunod na hakbang ay ang pag-alam kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Kung nakita mo na ang mga numerong ito, kung naramdaman mo na ang mga tandang ito, kung kinikilala mo na ang iyong paglalakbay sa mga salitang ito, huwag mo itong itago. Pumunta ka sa comment section ngayon din at itype ang 777. Hayaan mong malaman ng buong komunidad ng mga hinirang na isa ka sa kanila na hindi ka nag-iisa sa pagkakita ng mga banal na senyas na ito. Ang bawat 777 na lilitaw ay isang sulo na nagliliwanag sa dilim para sa isa pang mandirigma na nangangailangan ng kumpirmasyon. Bago ko ipakita sa iyo ang instrumento ng pagtatanggol na magpoprotekta sa iyong nakaselyong dekreto mula sa mga kamay ng mga agaw ng pergamino, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng iyong dinadala. Hindi ito isang ordinaryong biyaya. Ito ay ang selyo ng paghirang, isang hindi nakikitang tatak na ipinagkaloob sa iyo bago ka pa man isilang na nagpapatunay ng iyong pagkakapili. Ngunit ang pagkakaroon ng selyo ay hindi nangangahulugang alam mo kung paano ito gamitin.
At diyan nagsisimula ang tunay na laban. Kailangan kong ireseta sa iyo ang partikular na espiritual na panakip para sa oras na ito, hinirang, dahil mayroong isang napakanipis na linya sa pagitan ng pagiging hinirang at pagiging nababalutan laban sa mga pag-atake ng mga agaw ng pergamino. Ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawid ay nakita na sa mundo ng espiritu. Ang pagkaantala na iyong nararamdaman ay hindi isang tanda ng kabiguan. Ito ay ang anino ng kaaway na desperadong sinusubukang harangan ang liwanag na magmumula sa iyong dekreto bago mo pa ito mabuksan. Ang labanan ay hindi tungkol sa kung sino ka ngayon, kundi tungkol sa kung sino ka kapag nabuksan mo na ang nakasulat. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong nangyari. Nakita ko ang mga hinirang na nasa bingit na ng pagsuko, pagod na sa laban, na naniniwalang sila'y kinalimutan na, ngunit sa huling sandali natanggap nila ang pag-unawa kung paano gumagana ang mga pag-atake na ito. Nakita ko silang tumayo mula sa abo ng kanilang pagkadismaya, na may bagong autoridad sa kanilang tinig at iniutos ang pagbabago na matagal nang ipinagkait sa kanila. Natutunan nilang hindi sapat na malaman na ikaw ay hinirang. Kailangan mong malaman kung paano protektahan ang iyong pagkahirang. At alam mo na ito, hindi mo palang ito napapangalanan. Ang bigat ng pagiging target ng hindi alam kung bakit. Ang pagkadismaya ng pagkakaroon ng susi, ngunit pakiramdam mo ay hindi mo mahanap ang kandado. Ang walang humpay na bulong ng pagdududa na nagsasabing, hindi ka karapat-dapat sa tuwing sinusubukan mong bumangon at angkinin ang isang pangako. Ang pagod ng kaluluwa na mas mabigat kaysa sa anumang pisikal na pagkapagod. Ang pakiramdam na nakikita ka ng lahat, ngunit walang sinuman ang tunay na nakakaunawa sa digmaan sa loob mo. Ang mga ito ay hindi lamang mga damdamin. Ito ay mga sintomas ng isang espiritual na pag-atake na naglalayong nakawin ng iyong dekreto. Bago ko pangalanan ang kalasag para sa tiyak na pagod ng kaluluwa na ito, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapin na komento. Huwag mo munang i-click, hayaan mo lang itong magpahinga roon. Hayaan mong maramdaman ng iyong espiritu ang bigat ng desisyon na gagawin mo sa loob ng ilang sandali. Ito ay nang may isang hinirang na sumulat sa akin na inilalarawan ang parehong sakit na ito gamit ang mga salitang halos sa iyo. At naiwan akong walang sagot sa harap ng Diyos nang dumating sa aking mga kamay ang digital na aklat na ito na tinatawag na ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ito ay hindi isang aklat ng mga teorya. Ito ay isang manual ng digmaan para sa mga hinirang. Inihahayag nito ang mga estratehiya at panalangin na kailangan upang magtayo ng isang espiritual na pader sa paligid ng iyong isipan, iyong pamilya at iyong layunin. Kakaunti na lamang ang mga kopya na natitira sa digital na aklat na ito at ang bawat isa ay nakalaan para sa isang mandirigma na handa ng tumigil sa pagtatago at magsimulang lumaban. Kung ikaw iyon, mag-click ka ngayon, i-download ang iyong kopya at pagkatapos ay bumalik ka rito at itype ang Amen. Ang iyong pananampalataya ay kailangang may gawa. Sinal ng pananampalataya, idineklara. Ang link ay nasa unang nakapin na komento. Ang salita sa Jeremias Kabanata 1, Talata 5 ay nagsasabi, bago pa kita inanyuan sa sinapupunan ng iyong ina, pinili na kita. Bago ka pa isilang, itinalaga na kita para maging propeta sa mga bansa. Pansinin mo, hindi sinabi ng Diyos na pipiliin kita. Hindi sinabi na itatalaga kita. Ang lahat ay nasa nakaraang panahunan. Ang iyong pagkahirang ay isang itinatag na katotohanan sa langit. Ang labanan sa lupa ay hindi upang makuha ang pagkahirang, kundi upang pigilan kang mabuhay ayon dito. Ang aklat na ito ay nagbibigay sa iyo ng mga salita upang ipahayag ang katotohanan iyon sa gitna ng digmaan, upang ipaalala sa kaaway na huli na siya, ang desisyon ay nagawa na. Ang halaga ng espiritual na kalasag na ito para sa susunod na 12 buwan ay mas mababa pa sa halaga ng isang special na kape na iniinom mo para gisingin ang iyong katawan. Ito ay mas mababa pa sa isang buwang subscription sa streaming service na ginagamit mo para takasan ng realidad.
Ito ay mas mababa pa sa isang meal sa paborito mong fast food chain. At alam kong mag-aatubili ka. Iisipin mo, baka imahinasyon ko lang ito. Baka isa lang akong ordinaryong tao na nag-iisip na espesyal ako. Yan mismo ang bulong ng mga agaw ng pergamino na sinusubukang panatilihin kang nakakulong sa ordinaryo habang ang iyong pambihirang mana ay naghihintay. Mayroon kang 7 buong araw upang basahin, pagnilayan at gamitin ang mga panalangin sa aklat na ito. Kung sa loob ng 7 araw na iyon, hindi mo naramdaman ang isang pagbabago sa iyong espiritual na autoridad, kung hindi mo naramdaman ang paghupa ng kabigatan sa iyong mga balikat, magpadala ka lamang ng isang email at ibabalik ko ang iyong ibinayad ng buo. Walang tanong, walang pressure, walang paghuhusga. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Ang tanging panganib mo ay ang manatili sa parehong lugar na hinahayaang ang kaaway ay patuloy na magtakda ng mga tuntunin ng laban. Si Jocelyn, isang guro na 45 taong gulang mula sa Cebu, ay nagsabing sa loob ng maraming taon ay pakiramdam niya ay umiikot lang siya sa isang lugar na ang bawat pagsisikap ay nauuwi sa wala. Matapos niyang makuha ang aklat, natutunan niyang pangalanan ang espiritu ng pagka-stagnate na sumasakal sa kanyang mga landas. Ngayon, siya na ang namumuno sa isang bagong programa sa kanyang paaralan na matagal na niyang ipinaglalaban. Si Mark, isang engineer na 32 taong gulang mula sa Davao, ay palaging nakakaranas ng biglaang pagkasira ng proyekto sa huling sandali. Sa pamamagitan ng mga panalangin sa aklat, natuklasan niya ang isang pattern ng espiritual na sabotahe. Ngayon, ang kanyang mga proyekto ay hindi lamang natatapos, kundi nagbubukas pa ng mga pintuan para sa mas malalaking kontrata na dati imposible. Si Rosa, isang ina na 52 taong gulang mula sa Baguio, ay nararamdaman ang isang hindi maipaliwanag na pag-atake sa kapayapaan ng kanyang tahanan. Ginamit niya ang mga panalangin para sanggalain ang kanyang pamilya. Ngayon, inilarawan niya ang kanyang tahanan bilang isang santuwaryo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng isang dekada. Lahat sila ay nakadama ng parehong pagod ng kaluluwa. Lahat sila ay nakarinig ng parehong bulong ng pagsuko. Ngunit lahat sila ay nagpasya na basagin ang tapayan. Sila ay hinirang na ngayon ay nababalutan na may parehong tapayang luwad na may kumikinang na bitak, na nararamdaman ang parehong pagtawag na nararamdaman mo, na nakikita ang parehong mga senyalis na nakikita mo. Sila ay hinirang na ngayon ay nababalutan na may parehong tapayang luwad na may kumikinang na bitak, na gumagamit ng parehong autoridad na iniaalok sa iyo, na nagpapatunay na ang tagumpay ay posible. Sila ay hinirang na ngayon ay nababalutan na may parehong tapayang luwad na may kumikinang na bitak, na naghihintay sa iyo sa kabilang panig, na nagpapatunay na ang iyong pagkahirang ay hindi isang pasanin, kundi isang sandata. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa ngayon, dahil darating pa ito at may bigat ito. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi kami tumatanggap ng kahit isang sentimo mula sa YouTube. At mayroong pangalawang paraan para makapaghasik ka pabalik sa tinatanggap mo rito. Pinapanatili namin ang isang link para sa voluntaryong donasyon, nasa unang nakapin na komento rin, sa ibaba mismo ng digital na aklat. Ang kilos na ito hinirang ang siyang nagsisiguro na ang mensaheng ito ay patuloy na makakarating sa iba, tulad ng kung paano ito dumating sa iyo. Anumang halaga na ilagay ng banal na espiritu sa iyong puso. Hihintayin kita ron, muli hinirang, ngunit mayroong isang uri ng atake na kayang tumagos kahit sa pinakamatibay na kalasag kung hindi mo ito papangalanan. Ito ang huling sandata ng mga agaw ng pergamino. Kapag alam niyang malapit ka ng manalo at basahin ang iyong dekreto, ito ang kanyang alas, ang kanyang pinakatagong taktika. At ang pangalan nito ay isang bagay na pamilyar sa iyo, ngunit hindi mo kailanman inakalang isang sandata laban sa iyo. Dumating na ang oras. Ang huling sandata ng mga agaw ng pergamino ay hindi isang sigaw, kundi isang bulong. Ito ang pinakamapanlinlang sa lahat ng kanyang mga taktika dahil hindi ito nagpapakita bilang isang atake,
kundi bilang isang makatwirang kaisipan sa iyong isipan. Ang pangalan nito ay ang Espiritu ng Karaniwan, isang lason na bumubulong, walang espesyal sa iyo. Ang mga tandang nakikita mo ay nagkataon lamang. Ang bigat na nararamdaman mo ay pagod lang. Ang iyong pagnanais para sa isang bagay na higit pa ay pagmamataas lamang. At ang layunin nito ay isa lamang, pigilan kang pangalanan ang tunay na pinagmumulan ng iyong autoridad. Ang tawag na nararamdaman mo, ang bigat sa iyong balikat, ang mga pag-atake na iyong tinitiis, lahat ay nagmumula sa isang bagay na hindi mo ginawa o kinita, kundi isang bagay na ipinagkaloob sa iyo. Ang pangalan nito ay Po, ang selyo ng paghirang. Hindi ito isang pisikal na tatak, kundi isang espiritual na samyo na nagmumula sa iyo, isang hindi nakikitang selyo sa iyong espiritu na nagpapahayag sa buong sansinukob. Ang isang ito ay pag-aari ng hari. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman ka ng mundo ng espiritu. Ang langit ay tumutugon sa samyo nito ng may pabor, ngunit ang impyerno ay tumutugon dito ng may matinding galit. Hindi kayang alisin ng kaaway ang selyong ito. Ito ay permanente at irrevocable. Kaya ang kanyang tanging estratehiya ay panatilihin kang walang kamalayan dito. Sinusubukan niyang kumbinsihin ka na ang mga pag-atake ay dahil sa iyong mga pagkakamali, iyong mga kahinaan o iyong mga kasalanan. Ngunit ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Inaatake ka dahil kinikilala niya ang selyo na hindi mo pa lubusang kinikilala. Hindi niya kayang gayahin ang selyo, kaya sinusubukan niyang sirain ang sisidlan na nagdadala nito. Ikaw, sinusubukan niyang basagin ang tapayan upang hindi mo na kailanman mabasa ang dekreto sa loob. Ikaw ang aking tagapagdala ng selyo. Ikaw ay pinili bago pa man ang panahon. Ikaw ay ginagawang isang buhay na patutuo ng aking kapangyarihan sa gitna ng iyong mga pagsubok. Ang iyong pag-iisa ay ang aking paanyaya sa silid ng trono. Tingnan mo ang buhay ni Propeta Jeremias. Bago pa man siya isilang, sinabi na ng Diyos sa kanya, "Pinili na kita, itinalaga na kita." Dala niya ang selyo ng paghirang mula pa sa sinapupunan. Ngunit nang siya ay tinawag, ang kanyang unang reaksyon ay, "Ako'y isang bata lamang. Hindi ko kaya." Narinig niya ang bulong ng Espiritu ng Karaniwan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nakasulat sa isang pergamino, isang dekreto mula sa Diyos, ngunit ang mga tao sa paligid niya, maging ang mga hari, ay hindi ito nakita. Ang kanyang mensahe, ang kanyang banal na dekreto ay kinuha ni Haring Jehoiakim, ngunit hindi lamang niya ito binaliwala. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo, pinagputol-putol ang pergamino, at itinapon ito sa apoy hanggang sa maubos. Isipin mo iyan. Ang mismong pisikal na manifestasyon ng kanyang tawag ay sinunog sa kanyang harapan. Iyan ang ginagawa ng mga agaw ng pergamino. Sinusubukan niyang sunugin ang mga pahina ng iyong patutuo, sirain ang mga ebidensya ng iyong pagkahirang, at sabihin sa iyong tapos na ang lahat. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos? Iniutos niya kay Jeremias, "Kumuha ka ng isa pang pergamino at isulat mong muli ang lahat ng salitang nakasulat sa naunang pergamino na sinunog ni Jehoiakim." Nauunawaan mo ba ang bigat nito? Hinirang, walang apoy mula sa impyerno, walang kutsilyo ng kaaway, walang pagtanggi ng tao ang maaring magpawalang bisa sa kung ano ang naidekreto na sa langit. Ang iyong mga nasunog na kabanata ay hindi ang katapusan ng kwento. Ang mga ito ay ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nag-uutos ng isang bagong pergamino na isusulat, isa na mas maluwalhati kaysa sa una. Isang BPO agent mula sa Quezon City, isang babaeng 28 taong gulang, ang nagsulat sa akin. Sa loob ng 5 taon, pakiramdam niya ay isa siyang multo sa kanyang opisina. Ang kanyang mga ideya ay laging napupunta sa iba, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi napapansin, at ang kanyang pangalan ay palaging nalalagpasan sa oras ng promosyon. Nagsimula siyang maniwala sa bulong na siya ay karaniwan lamang, isa lamang numero sa isang spreadsheet. Ang pagod ng kaluluwa ay halos sumira sa kanya. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang apartment, pagkatapos panoorin ang isa sa mga mensaheng ito, nagpasya siyang itigil ang pakikinig sa tinig ng pagiging invisible.
Sa halip na magdasal para sa isang promosyon, sinimulan niyang pasalamatan ang Diyos para sa selyo ng paghirang na nasa kanya. Idineklara niya sa kanyang silid, "Hindi ako isang multo, ako ay isang embahador ng hari." Kinabukasan, may naganap na biglaang pagpupulong kasama ang isang senior manager na bihira niyang makita. Sa hindi maipaliwanag na katapangan, ibinahagi niya ang isang ideya na matagal na niyang itinatago. Sa linggong iyon, inilipat siya sa isang bagong posisyon, isang leadership role na nilikha para sa kanya. Ang kanyang dekreto na matagal nang nakaselyo ay binasa ng malakas. Ang pagbabago ay hindi nagsimula nang siya ay nakita ng kanyang boss. Nagsimula ito nang makita niya ang kanyang sarili sa paraan ng pagkakita sa kanya ng langit. Ang pagkilalang ito, ang pagkakita sa iyong sarili sa paraan ng pagtingin sa iyo ng langit, ay hindi isang pangkalahatang pakiramdam. Ito ay tiyak. Inilalagay ka ng selyo ng paghirang sa isa sa tatlong mga posisyon sa sandaling ito. Tatlong mga pagkakakilanlan, tatlong mga tungkulin sa kaharian na ipinapaliwanag ang uri ng laban na iyong kinakaharap. Ang pag-alam kung alin sa mga ito ang sa iyo ay ang pag-alam kung paano manindigan, kung paano lumaban, at kung paano manalo. Ang una ay ang tagapag-ingat ng selyo. Ito ang pagkakakilanlan mo sa loob ng maraming taon nang hindi mo namamalayan. Ikaw ang isa na sa pamamagitan ng likas na ugali ay pinoprotektahan ang iyong tawag, pinangangalagaan ang banal na deposito sa loob mo kahit na hindi mo nauunawaan ang halaga nito. Isipin ang iyong mga kamay na nakatakip sa isang maliit na kandila sa gitna ng isang bagyo. Pinoprotektahan ang apoy ng hindi alam na ang apoy na iyon ay may kakayahang sunugin ng isang buong kagubatan ng kasinungalingan. Sinusubukan kang lituhin ng kaaway sa pamamagitan ng pag-aalok sa iyo ng pansamantalang ginhawa kapalit ng iyong pagbabantay. Bumubulong siya, bitiwan mo na yan, masyadong mabigat. Magpahinga ka dahil alam niyang ipagpapalit mo ang iyong kaharian para sa isang sandali ng kapayapaan kung hindi mo alam ang halaga ng iyong binabantayan. Ang pangalawa ay ang eskriba ng hari. Ito ang pagkakakilanlan na iyong inaangkin sa sandaling magpasya kang basagin ang tapayan at basahin ang dekreto. Ikaw ay hindi na lamang isang tagapagdala, ikaw ay isang manunulat. Binibigyan ka ng autoridad na kumuha ng isang bagong pergamino at isulat ang mga susunod na kabanata ng iyong buhay, iyong pamilya at iyong tadhana ayon sa dikta ng hari. Isipin ang isang malinis na pergamino na nakalatag sa iyong harapan at isang panulat na isinawsaw sa gintong tinta. Handa nang isulat ang mga salitang magpapawalang bisa sa mga sumpa at magtatatag ng mga pangako. Ang taktika ng kaaway dito ay ang dalhin ng mga lumang, maruruming pahina ng iyong nakaraan at sabihin, paano ka makapagsusulat ng isang bagong kwento kung ganito ang itsura ng mga nauna mong isinulat? Sinusubukan niyang siraan ang iyong kredibilidad bilang isang eskriba gamit ang mga pagkakamali na pinatawad na. Ang pangatlo ay ang basag na tapayan. Ito ang pinakamapanganib at pinakamakapangyarihang pagkakakilanlan. Ito ang pagtanggap na ang pagkasira mo, ang mga kabiguan mo, ang mga sakit mo, ay hindi mga aksidente, kundi ang paraan ng Diyos upang lumabas ang kanyang kaluwalhatian. Ikaw ay ang tapayang luwad na sadyang binasag upang ang liwanag na nakatago sa loob ay makita ng lahat. Isipin ang ginto na dumadaloy sa mga bitak ng isang sirang banga na ginagawa itong mas maganda at mas mahalaga kaysa noong buo pa ito. Sinusubukan kang lituhin ng kaaway sa pamamagitan ng pagbulong na ang pagiging basag ay nangangahulugang ikaw ay walang silbi at dapat nang itapon. Gusto niyang manatili ka sa kahihiyan ng iyong pagkasira upang hindi mo matuklasan na ang iyong mga bitak ang siyang mga siwang, kung saan dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Alin sa tatlong ito ang tumatawag sa iyong espiritu ngayon? Ikaw ba ang tagapag-ingat na nakakaramdam na kailangan mong protektahan ang isang bagay na sagrado? Ikaw ba ang eskriba na handa nang magsulat ng isang bagong katotohanan? O ikaw ba ang basag na tapayan na nagsisimulang makita ang layunin sa iyong sakit? Huwag mong hayaang manatili itong isang kaisipan lamang. Pumunta ka sa comment section ngayon din at i-type ang pangalan ng pagkakakilanlan na iyon.
Isulat mo, ako ang tagapag-ingat, ako ang eskriba o ako ang basag na tapayan. Ito ay higit pa sa isang komento. Ito ang iyong lagda sa isang banal na kontrata, isang deklarasyon sa nakikita at hindi nakikitang mundo kung sino ka sa kaharian. At ang tagapag-ingat ng selyo na hindi alam kung paano palakasin ang kanyang pagbabantay, ang eskriba ng hari na walang tinta para ipagtanggol ang kanyang isinusulat, at ang basag na tapayan na walang kalasag upang protektahan ng kanyang mga bitak mula sa impeksyon, lahat sila ay nasa panganib. Ang pag-alam sa iyong pagkakakilanlan ay kalahati lamang ng laban. Ang pagprotekta dito ay ang ikalawang kalahati. Kaya't ang tanong ay, ngayong alam mo na kung sino ka, paano mo po protektahan ang iyong posisyon? Sa unang nakapin na komento, makikita mo ang aklat na Ang Sekreto ng Mga Panalangin. Hindi ito isang ordinaryong aklat. Ito ay isang arsenal na partikular na idinisenyo para sa tatlong pagkakakilanlang ito na nagbibigay ng mga tiyak na panalangin upang sanggalain ang iyong tungkulin. Mayroon kang 72 oras mula sa sandaling i-download mo ito upang maramdaman ang pagbabago. Iyon ay 3 araw upang maranasan ang pagtaas ng iyong espiritual na autoridad. Kung hindi, ang iyong pera ay ibabalik. Ang desisyon ay nasa iyo. Mananatili ka bang isang target o magiging isang muog? Ngunit mayroong isang taktika, isang partikular na uri ng kasinungalingan na inilalaan ng mga agaw ng pergamino para sa bawat isa sa mga pagkakakilanlang ito. Isang lason na partikular na idinisenyo upang atakihin ang pinakabuod ng iyong tungkulin. At iyon ang susunod na salita na kailangan mong marinig. Ngayong alam mo na kung sino ka, mag-ingat ka. Dahil ang kaaway ay may 3 taktika, 3 piling lason na itinatabi niya para sa isang hinirang na bagong nababalutan. Ang mga ito ay hindi mga atake sa panlabas. Ang mga ito ay mga pag-atake sa loob na idinisenyo upang gawing walang silbi ang iyong bagong pagkakakilanlan bago mo pa ito magamit. At ang una ay ang pinakapersonal. Ito ang tinatawag na tinig ng pagpapanggap ko. Ito ang bulong na darating pagkatapos ng malaking paghahayag, ang malamig na tinig sa iyong isipan na nagsasabing, sino ka para isipin na espesyal ka? Isa ka lamang ordinaryong tao, nagkakamali ka lang. Iniimbento mo lang ang lahat ng ito. Gagamitin nito ang iyong nakaraang mga pagkakamali bilang ebidensya, ang iyong mga kasalukuyang kahinaan bilang patunay, at ang iyong lohika laban sa iyo upang kumbinsihin kang bumalik sa pagiging karaniwan. Ito ang pinakamalakas na sandata ng mga agaw ng pergamino dahil ginagamit nito ang sarili mong tinig. Ngunit ang sandata laban dito ay ang iyong bibig. Kailangan mong gamitin ang istrukturang ito ng 3 bahagi: kilalanin, itakwil at palitan. Sa susunod na marinig mo ang bulong na iyon, sabihin mo ng malakas, kilala kita, iyan ang tinig ng pagpapanggap. Pagkatapos, ipahayag mo, iwinawaksi ko ang kasinungalingang iyan sa pangalan ng hari na pumili sa akin. At sa huli, palitan mo ito ng katotohanan. Pinapalitan ko ito ng katotohanan na ako ay isang eskriba ng hari, isang tagapag-ingat ng selyo, isang basag na tapayan para sa kanyang kaluwalhatian. Kailangan itong marinig ng iyong mga tainga upang maniwala ang iyong puso. Kapag nabigo ang pagdududa, gagamitin niya ang pangalawang taktika, ang salamin na may sira. Ito ay isang biglaang pagbaha ng mga kagyat na problema. Biglang, mayroon kang isang hindi inaasahang bayarin, isang alitan sa isang mahal sa buhay, isang problema sa trabaho na nangangailangan ng iyong agarang atensyon. Ang layunin ay hindi lamang upang abalahin ka, kundi upang ituon ang iyong paningin sa iyong mga kabiguan at pagkukulang. Ang salamin na ito ay sumasalamin lamang sa kung ano ang mali, kung ano ang sira, kung ano ang kulang sa iyong buhay, upang maniwala kang walang nangyayari sa iyong espiritual na paglalakbay. Ang sandata mo laban dito ay ang bikso pagkilala sa kung ano ang dapat unahin. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan mong huminto at tanungin ang iyong sarili, ito ba ay isang tunay na krisis o isang gawa-gawang distraksyon upang ilayo ako sa aking oras
ng pananalangin at pagbabasa ng salita. Ang pagpili na manatili sa presensya ng Diyos sa loob ng 5 minuto bago harapin ang krisis ay ang gawa ng pagbasag sa salamin na may sira. At kung parehong nabigo ang mga iyon, gagamitin niya ang kanyang pinakamatinding sandata, ang lambong ng pag-iisa. Pinaparamdam nito sa iyo na ikaw ay lubos na nag-iisa sa laban na ito. Bumubulong ito. Walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Walang sino man ang nakaranas nito ng eksakto tulad mo. Nag-iisa ka. Pinapalibutan ka nito ng isang makapal na hamog ng kalungkutan na pinuputol ang iyong koneksyon sa mga taong maaaring magpalakas sa iyo na ginagawa kang isang madaling target. Ngunit ang sandata laban dito ay ang pag-unawa sa isang malalim na espiritual na katotohanan. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-abandona. Ito ay pag-calibrate. Ito ay pag-calibrate. Ito ay isang senyales na inihiwalay ka ng banal na espiritu para sa isang panahon na hindi nakilala ng iyong dating buhay. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay inihihiwalay para sa mas mataas na layunin. Hindi ito paglayo mula sa mga tao, kundi paglapit sa Kanya. At ang katahimikan na iyon na sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw ay nag-iisa, iyan ang eksaktong larangan ng digmaan kung saan ang mga panalangin sa aklat na ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay pinakamakapangyarihan. Dahil bago mo marinig ang tinig ng Diyos, kailangan mo munang patahimikin ang mga tinig ng pagdududa, distraksyon at pag-iisa na ipinadala ng kaaway upang punan ang katahimikan na iyon. Ang aklat na ito ay nagbibigay sa iyo ng mga tiyak na utos na pang-espiritual upang linisin ang himpapawid sa paligid mo, na lumilikha ng isang banal na espasyo kung saan ang tinig lamang ng hari ang maririnig. Mayroon kang 72 oras 3 araw mula sa sandaling i-download mo ito mula sa unang nakapin na komento upang maramdaman ang pagkakaiba. 72 oras upang palitan ang nakakabinging ingay ng kaaway nang nagbibigay buhay na katahimikan ng presensya ng Diyos. Ito ay isang paanyaya upang gawing isang silid pandigmaan ang iyong silid dasalan. At mayroon pa akong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na ayaw ng kaaway na marinig mo bago ang pagsasara. Mag-ingat ka. Ang pagwawalang bahala sa mga taktikang ito ay hindi isang neutral na pagkilos. Ang bawat kasinungalingan na pinaniniwalaan mo ay isang brick na idinadagdag sa pader ng kulungan sa paligid ng iyong dekreto. Ang bawat pagkagambala na iyong hinahayaan ay isang pagkaantala sa pagdating ng iyong itinakdang panahon. Ang pag-alam sa mga estratehiya ng kaaway ay hindi opsyonal para sa isang hinirang. Ito ay isang pangunahing bahagi ng iyong pagsasanay bilang isang mandirigma. Huwag mong maliitin ang labanan sa iyong isipan. Diyan nananalo o natatalo ang digmaan. Kaya't gawin mo ito ngayon. Pindutin mo ang subscribe button at ang notification bell. I-save mo ang video na ito sa iyong playlist. Ang bawat video na iyong sinisave ay parang pag-iipon ng mga sandata sa iyong arsenal. Ang pag-subscribe ay hindi lamang tungkol sa panunood ng susunod na video. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado sa garrison na ito, isang muog ng mga hinirang na nagpapaalala sa isa't isa na hindi tayo nag-iisa. Ang iyong paglalakbay ay nangangailangan ng patuloy na pampalakas at ang lugar na ito ang iyong mapagkukunan. Ngayon, huminga ka. Huminga ka ng malalim, hindi tulad ng paghinga ng pagod, kundi tulad ng unang paghinga sa isang bagong mundo. Isara mo ang iyong mga mata. Sa iyong espiritual na paningin, makikita mo ang iyong sarili na nakatayo sa isang tahimik na silid at sa iyong mga kamay, hawak mo ang isang tapayang luwad. Damhin mo ang gaspang nito, ang lamig nito. Ito ay mabigat, mas mabigat kaysa sa itsura nito, dahil dala nito ang bigat ng mga taon ng paghihintay, ng mga hindi nasagot na tanong, ng mga luhang hindi mo ipinakita. Ito ang iyong buhay, ang iyong nakaraan, ang iyong pagkakakilanlan na nakakulong sa isang simpleng sisidlan. Sa iyong harapan ay may isang bato, ang bato ng desisyon. Ngayon, sa utos ng iyong espiritu, itaas mo ang tapayan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pananabik. Ibagsak mo ito sa bato.
Pakinggan mo ang tunog ng pagbasag, isang malutong na tunog na hindi tunog ng pagkawasak, kundi ng paglaya. At mula sa mga basag na piraso, walang alikabok na lumalabas, kundi isang liwanag. Isang mainit, gintong liwanag na bumabalot sa iyo, nag-aalis ng lahat ng anino. Sa gitna ng liwanag na iyon ay may isang pergamino, nakarolyo at kumikinang. Dahan-dahan itong bumubukas sa iyong harapan. Hindi mga salita na nakasulat sa tinta ang nakikita mo, kundi mga salita na hinabi mula sa apoy at liwanag. Nakasulat doon ang iyong tunay na pangalan, ang pangalang ibinigay sa iyo bago ka pa isilang. Sa pagbasa mo nito, isang init ang dumadaloy sa iyong mga ugat, isang pagkilala na tumatago sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagdududa, lahat ng mga pangalan na ipinataw sa iyo ng mundo ay natutunaw sa liwanag na ito. Ito ang iyong dekretong maharlika. Ito ang iyong katotohanan. At ngayon ito ay bukas na. Sa kapangyarihan ng pangalang iyan na nabasa mo, pinapakawalan natin ngayon ang bigat ng paghihintay. Ang pagod sa pagtatanong kung kailan, kung paano, kung darating pa ba. Ang bawat araw na naramdaman mong ikaw ay nasa isang waiting room, nanonood habang ang iba ay tinatawag. Pinapakawalan natin iyan ngayon. Ang iyong panahon ay hindi na malapit na. Ang iyong panahon ay ngayon. Ang paghihintay ay tapos na. Ang pagtupad ay nagsimula na. Pinapakawalan din natin ang tinig ng pag-aalinlangan sa sarili. Ang walang humpay na kritiko sa iyong isipan na nagbibilang ng iyong mga pagkakamali, na nagpapaalala sa iyo ng iyong mga kabiguan, na bumubulong na hindi ka karapat-dapat na basahin ang dekreto. Ang tinig na iyon na nagsasabing, "Sino ka para maging?" ay pinatatahimik ngayon ng tinig ng hari na nagsasabing, "Ikaw ay." Pinapakawalan natin ang pangangailangang patunayan ng iyong sarili. Ang selyo mismo ang iyong patunay. At sa wakas, pinapakawalan natin ang kahihiyan sa mabagal na paglalakbay. Ang paghahambing sa iba na tila mas mabilis na umunlad, mas madaling nakamit ang kanilang mga pangarap. Ang pakiramdam na ikaw ay nahuhuli, na ikaw ay isang late bloomer. Nauunawaan mo ngayon na ang iyong tapayan ay kailangang maging mas matibay, ang iyong paglalakbay ay kailangang maging mas mahirap, dahil ang dekreto sa loob mo ay mas mabigat, mas mahalaga. Ang iyong pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Pinapakawalan natin ang kahihiyan at niyayakap ang karangalan ng iyong natatanging landas. Sa ngalan ng hari na nagtakda ng selyo, ina-activate ko ngayon ang tagapag-ingat ng selyo sa iyo. Ang iyong mga kamay ay hindi na nanginginig sa pagprotekta sa iyong tawag. Sila ay matatag. Ang iyong espiritu ay alerto. Hindi ka na isang walang kamalay-malay na tagapag-alaga, kundi isang mulat na bantay ng isang banal na deposito. Mayroon kang autoridad na kilalanin at tanggihan ang sino mang susubok na lapitan ang iyong dekreto ng walang pahintulot mula sa langit. Ina-activate ko ngayon ang eskriba ng hari sa iyo. Ang panulat ay nasa iyong kamay. Ang tinta ay dumadaloy. Ang pergamino ng iyong hinaharap ay blanko at naghihintay. Ang mga lumang kabanata ng pagkatalo at pagkaantala ay sarado na. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo, magsimula kang magsulat ng mga bagong kabanata, mga kabanata ng pagpapanumbalik, ng tagumpay, ng pabor, ng mga pangako na natupad. Ang iyong mga salita na nakaayon sa kanyang salita ay may bigat na magbago ng mga realidad. At higit sa lahat, ina-activate ko ngayon ang basag na tapayan sa iyo. Hindi ka na nagtatago sa iyong mga bitak. Ipinagmamalaki mo ang mga ito. Ang bawat linya ng sakit ay isa na ngayong daluyan ng kanyang liwanag. Ang iyong patutuo ay hindi na tungkol sa kung paano ka nasira, kundi tungkol sa kung paano ka binuo muli ng ginto ng kanyang kaluwalhatian. Ikaw ay isang buhay na obra maestra ng pagtubos, isang sisidlan na mas maganda dahil sa pagiging basag, isang patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging perpekto sa kahinaan. At ngayon, ang bawat pag-iisip na nagdududa sa iyong pagkahirang ay natatakpan na. Bawat bulong ng mga agaw ng pergamino na nagsasabing hindi ka sapat ay pinatatahimik ng dugo ng kordero. Ang iyong isipan ay hindi na isang larangan ng digmaan ng pagkalito.
Ito ay isang nababakurang hardin, isang santuwaryo ng kalinawan na binabantayan ng mga anghel. Walang kasinungalingan ang makakapasok, walang pagdududa ang makakapag-ugat. Ang iyong mga iniisip ay nakahanay na ngayon sa mga iniisip ng langit para sa iyo. Ang iyong tahanan at ang iyong mga relasyon ay natatakpan na. Ang bawat ugnayan na sinubukang sirain ng kaaway sa pamamagitan ng hindi pagkakaunawaan at pag-iisa ay nilalagyan ngayon ng selyo ng pagpapanumbalik. Ang mga pader ng iyong bahay ay pinahiran ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Ang bawat silid ay napupuno ng presensya ng banal na espiritu na nagtataboy sa bawat anino ng pag-aaway at kalungkutan. Ang iyong tahanan ay hindi na isang lugar ng pag-iisa, kundi isang muog ng kaharian, isang parola ng liwanag, at ang iyong mga landas, ang iyong layunin ay natatakpan na. Ang bawat plano ng kaaway na maghasik ng pagkaantala, ng mga sagabal, ng mga maling daan ay nawawasak na ngayon. Ang bawat hakbang na iyong gagawin mula sa araw na ito ay ginagabayan. Ang iyong mga paa ay pinahiran ng langis upang maglakad sa mga landas ng pabor at pinabilis na katuparan. Ang mapa na nakasulat sa iyong dekreto ay nililiwanagan ngayon. Hindi ka na maliligaw. Ang iyong patutunguhan ay sigurado. Kaya't kami, bilang isang katawan, ay sama-samang nagpapahayag na hindi na kami makikinig sa mga tinig ng aming nakaraan. Kami ang mga eskriba ng hari, at ang mga lumang kasulatan ng kahihiyan at kabiguan ay wala ng kapangyarihan sa amin. Hawak namin ang panulat ng pagtubos at isinusulat namin ang isang bagong kwento sa mga pahina na nilinis ng kanyang biyaya. Ang tinta ay ang kanyang dugo at ang kwento ay ang kanyang kaluwalhatian. Ipinapahayag namin na hindi na kami magtatago sa likod ng aming mga basag na piraso. Kami ang mga basag na tapayan at ipinagmamalaki namin ang ginto na dumadaloy sa aming mga bitak. Ang aming mga kahinaan ay naging aming pinakamalaking lakas. Hindi kami mga biktima ng aming mga kasaysayan. Kami ay mga monumento ng kanyang kapangyarihan sa pagpapanumbalik. Ang bawat peklat ay isang patutuo at ang bawat sakit ay isang pulpito. Ipinapahayag namin na hindi na kami magwawalang bahala sa aming tungkulin. Kami ang mga tagapag-ingat ng selyo at mulat naming binabantayan ang banal na deposito na ipinagkatiwala sa amin. Ang aming mga mata ay bukas. Ang aming mga espiritu ay alerto. Kinikilala namin ang halaga ng aming dinadala at hindi namin ito ipagpapalit sa anumang kaginhawahan o pag-apruba ng mundo. Kami ay mga bantay sa mga pader ng aming mga tawag. Ipinapahayag namin na ang mga dekreto na aming binuksan ngayon ay hindi na mananatiling tahimik. Ang liwanag mula sa mga pergaminong ito ay nagniningning na ngayon sa kadiliman at hindi namin ito itatago. Ang autoridad na ipinagkaloob sa amin ay hindi isang teorya. Ito ay isang sandata. Gagamitin namin ito upang magdala ng kaayusan sa kaguluhan, liwanag sa kadiliman, at pag-asa sa kawalan ng pag-asa. At ipinapahayag namin na kami ay iisa. Ang pag-iisa na aming naramdaman ay isang kasinungalingan. Nakatayo kami ngayon, isang hukbo ng mga hinirang mula sa iba't ibang bansa, na may hawak na mga dekreto na may iisang lagda ng hari. Ang aming pinagsamang liwanag ay isang apoy na hindi kayang patayin ng impyerno. Hindi na kami mga hiwa-hiwalay na mga mandirigma. Kami ay isang nagkakaisang kaharian. Sinisira ko ngayon ang sumpa ng ninakaw na pagkakakilanlan na bumubulong na ikaw ay karaniwan lamang. Sinisira ko ngayon ang sumpa ng naantalang takdang panahon na nagpapanatili sa iyong naghihintay sa walang katapusan. Sinisira ko ngayon ang sumpa ng karaniwang tinig na pumipigil sa iyong ipahayag ang iyong autoridad. Ikaw ay nakatuon. Ang iyong puso, isipan at espiritu ay ganap ng nakahanay sa kalooban ng langit para sa iyo. Ang mga dating pang-akit ay nawalan na ng kanilang kapangyarihan. Ang iyong debosyon ay hindi na nahahati. Ikaw ay nakatuon sa pagtupad sa bawat salita na nakasulat sa iyong dekreto. Anuman ang halaga, anuman ang laban, ikaw ay kinumisyon.
Ang iyong pagkahirang ay hindi na isang passive na estado. Ito ay isang aktibong misyon. Inaatasan ka ngayon na dalhin ang liwanag ng iyong dekreto sa mga lugar ng kadiliman. Hindi ka na isang manunood sa mga laban ng buhay. Ikaw ay isang kinumisyong opisyal sa hukbo ng Diyos na may dalang mga utos ng direkta mula sa silid ng trono. Ikaw ay isinugo. Hindi ka na naghihintay ng pahintulot. Binigyan ka na ng utos na humayo. Isinugo ka sa iyong pamilya, sa iyong lugar ng trabaho, sa iyong komunidad, hindi bilang ang dating ikaw, kundi bilang isang embahador ng hari, isang buhay na katibayan ng kanyang kapangyarihan sa pagtubos. Ang iyong presensya mismo ay nagbabago ng mga kapaligiran. Humayo ka at maghari. Huwag munang sabihing amen, manatili ka diyan sandali. Hayaan mong ang bigat ng dekretong iyan ay manatili sa iyong mga kamay. Ang iyong bibig ay magnanais na tapusin ang panalangin bago ang oras. Huwag mong tapusin. Hihintayin natin ang senyalis mula sa langit. Darating ito. At habang nakatayo tayo ritong magkakasama, ang liwanag mula sa ating mga dekreto ay nagliliwanag sa dilim. Kailangan kong huminto ka sandali at tingnan ang nakapin na komento. Dahil ang autoridad na iyong naramdaman, ang paglaya na iyong naranasan, ay nangangailangan ng proteksyon. Ang pagkakaroon ng dekreto ay isang bagay. Ang pag-alam kung paano ipagtanggol ito laban sa mga pag-atake na tiyak na darating ay ibang bagay. Ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay hindi lamang isang aklat. Ito ang arsenal na kailangan ng iyong kamay ngayon. Ito ang mga salita na iyong bibigkasin kapag sinubukan ng mga agaw ng pergamino na kumbinsihin kang ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Ito ang kalasag na iyong itataas kapag sinubukan niyang muling isulat ang iyong bagong kasaysayan gamit ang mga lumang kasinungalingan. Ito ay mas mura kaysa sa isang subscription na iyong kinalimutan, mas mura kaysa sa pagkain na iyong in-order dahil pagod ka ng magluto. At mayroon kang 7 araw upang patunayan ito. 7 araw upang maramdaman ang bigat ng iyong autoridad na lumalago o ibabalik mo ang iyong pera. Ang pagpili ay malinaw. At kung iniisip mong ipagpaliban ito, hinihiling kong huminto ka. Dahil ang mamaya sa kontekstong ito ay ang paraan kung paano pumapasok ang mga agaw ng pergamino sa pamamagitan ng siwang ng pag-aalinlangan. Ang boses na bumubulong ngayon, binasa ko na ang dekreto, sapat na iyon. Ang autoridad ko ay galing sa Diyos, hindi sa isang aklat. Baka isa lang itong emosyon, lilipas din bukas. Masyado akong abala para magdagdag ng isa pang bagay na gagawin. Kung para sa akin talaga ito, makukuha ko ito sa ibang pagkakataon. Ang boses na iyon ay hindi sa iyo. Ito ay parang sa iyo. Ginagamit nito ang iyong bokabularyo. Alam nito ang iyong mga dahilan. Ngunit ito ang tinig ng natalo ngayon sa korte ng langit at sinusubukang bawiin ng teritoryo bago ang susunod na pagsikat ng araw. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon at ngayon ang huling salita. At sa susunod nating pagkikita, ibibigay ko sa iyo ang Royal Scepter, ang kasangkapan para ipatupad ang bawat salita na nakasulat sa iyong dekreto sa pisikal na mundo. At sa video na ito, hinirang, bago ko selyuhan ang oras na ito sa iyo, bumabalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinubaybayan mo ako hanggang dito. Tinahak mo ang bawat salita, bawat dekreto, bawat senyales. At kung sa anumang punto ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong hindi ito aksidente. Ang link para sa voluntaryong donasyon ay nananatiling bukas sa unang nakapin na komento sa ibaba mismo ng digital na aklat, hindi bilang isang singil, hindi bilang isang palitan, bilang isang pagbabalik ng hinirang sa altar kung saan nagmula ang salita. Anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos, nakikita ng langit, at pinararami ito ng langit sa iyong tahanan, sa iyong mga araw, sa kung ano ang hindi mo pa alam na darating. Ito na ang aking huling kahilingan. Hihintayin kita roon, hinirang. Ipadala mo ang video na ito ngayon sa isang hinirang na alam mong nakakaramdam na ang kanyang boses ay hindi naririnig, na ang kanyang dekreto ay nananatiling nakaselyo dahil sa takot.
Huwag mong isiping ito ay pabor mo, ito ay paglilingkod at nakikita ng langit. Kung hindi ka man lang lumapit sa sadyang sikreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang link ay nananatili sa unang nakapin na komento. Hindi ito pabor mo, ito ay paglilingkod at nakikita ng langit. Ngayon ay maaari mo nang sabihing Amen, sabihin mo kasama ko ngayon. Amen. At ako, ang Ama, ay nakinig. Ang iyong pananahimik ay tapos na. Ang iyong paghahari ay nagsimula na.